Good morning sa tanan. So right now, let's give praise to Jesus, for He is worthy of all our praises. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdahi. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdahi. Kay si Jesus, kay si Jesus, doon na mo balik, hari sa kaharian, labang siya sa tanan. Ibaya ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, lalawas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. Ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdayig. Ibayaw, ibayaw, ipakpak ang imong kamot, ilukso, isayaw ang imong tiil, pagkanta, pagsinggit, pagmayaw, pagdayig. Kay si Jesus, kay si Jesus, doon na mo balik, hari sa kaharian, labang siya sa tanan. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, lalawas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. Ibayaw, ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, lalawas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, lalawas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. Ibayaw ang imong mga kamot, iluhod ang imong mga tuhod, simbahan, inuman, lalawas na, kay hadoon na ang pagbalik niya. One, two, three, go. Beneath the surface, my anxious imagination beckons a calmness that is found in you alone. It washes over every doubt, every
your presence is the comfort of my soul. There's nowhere would rather be when you're singing over me. I just wanna be here with you. I'm lost in your mystery. I'm found in your love for me. I just wanna be here with you. Here in the waiting, I will worry about tomorrow. No need to focus on the things I can't control. All my attention on the wonder of this moment. 'Cause Jesus, your presence is the comfort of my soul. There's nowhere I'd rather be when you're singing over me. Oh, I just wanna be here with you. And I'm lost in
Good morning, CCFF family, and happy Sabbath day. Kumusta naman mo mga igsuon? Kay balo ba mo na 605 days na ang milabay since may abot ang COVID sa Pilipinas? 605 days of God's protection in our lives. Dako kay nang pasalamat nato sa Ginoo igsuon kay hantod karon buhi pa ta. Pero usay makapangutan ako, Lord, nganong gialaw man nimo na buhi pa man mi hantod karon? Kabulo ka unsay tubag ana igsuon? Tungod kay napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi igsuon. Muna lingiya imong tapad ug ingna siya pasalamat ka kay napay purpose ang Ginoo sa imong kinabuhi. Igsuon kana grasya ang tawag ana igsuon, unmerited favor from God. Wa gid tay nahimo sa atong kinabuhi igsuon to deserve another day sa atong kinabuhi. Gihatag ni sa Ginoo sa atoa tungod sa iyang grasya igsuon. That's why this morning, in response to God's goodness in our lives, why don't we give Him our full attention as we listen to the Word? So, kung naman ka diha, nagluto, nang limpyo ba ka ha? O di ba ka, nang hugas og plato? Igsoon ato sa nabiyahan, igsoon, in reverence to the Word of God. Maminaw ta, and let us focus ourselves sa mensahe sa Ginoo karong buntaga sa matag usa ka nato. Sa mga naghigda diya na maminaw, gihangyo ta mo, na mobangon ta, atong hunaw-naon na muratag na sa simbahan karon igsoon. Mamangon ta in reverence to God's word and let us listen to the word of God. As we pray this morning, akong ginahangyo ang matag usa na mo-focus ta sa atong una-una kadto sa Ginoo ug atong invite ang balaang espiritu na makig-uban kanato karong buntaga. Let us pray. Let us bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, we thank you for this day. We thank you, Lord God, because of your faithfulness in our lives. Until now, buhi pa mi, Lord God. Thank you, Lord God, you still have a purpose in our lives. And this morning, as we listen to your word, we pray, Lord God, that you will speak to us through your servant. Lord, open our hearts and our minds, Lord God. Help us to understand your message. And Lord, we pray that you will transform us by the power of the Holy Spirit and for your glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Last Sunday, Pastor Rico preached about the topic, you matter to God. And from the topic so on, we learned 4 points. Number 1, that God knows you. God knows your past, God knows your present, and God knows your future. So tanan kapalpakan nato isuon sa past, even sa present o sa future, kabalo ang Ginoo, and yet He loves you still. Pagkanindot isuon. And number 2, God pursues you. Kung maabot man sa imong panahon sa imong kinabuhi na makafeel ka wa na may nagmahal nako, wa na may nagcare nako, kung mawala ka ko sa kalibutan na kay makahinumdom nako, igsoon sortian ta ka naa ang Ginoo igsoon. And God does not only remember you, but He pursues you. Gigukod gyud ka sa Ginoo sa iyang gugma igsoon. And number 3, ingon dito, God made you. Igsoon, you are unique. No, may ingon ni Pastor Rico sa iyang message, you are unique. Wala kay kaparehas sa book history sa kalibutan, wala gyud kay kaparehas because you are special igsoon. And number 4, God has a plan for you. Nay plano ang Ginoo igsoon mo na karon buhi pa ta, buhi pa ka. Buhi pa matag usa ka nato tungod kay nay plano ang Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. And it is my prayer igsoon that we will not only survive the pandemic, but we will survive without losing the joy in our hearts. Kaya unsaon man ang buhi lagi ta, pero magul-anon man sud ta permi sa tibuok kinabuhi nato, labi na during the pandemic. Muna akong topic karon igsoon this morning is entitled, How to Survive the Pandemic Without Losing Your Joy. Let me start my topic with a story igsoon entitled The Story of the Joyful Bird. Igsoon na isa ka tawo na daw na siya alaga na langgam. Kinsa man sa inyo diri na mga alaga na langgam sa balay, mga bird lovers. So kanitohanan na siya love kay na nalanggam na gibutang niya sa cage. The reason nga nang ganahan kay siya ini kay kada adlaw magsige ra gid kanta ni langgam ba, malipayon kay nalanggam. Puno kay siya sa mga kanta sa iyang kinabuhi. So ang nimo ini tag-iya ginabitay na niya ang langgam dito sa ilang may gate dapit na makita sa mga tao na moagi. So, kung mulabay na ilang mga silingan, makaingon, kuyawan na yung langgam mo, malipay, lagi kayo na siya. Pati ang mga tao na mulabay, malipay, o kapilig so, na makadungog sa langgam na nagakanta kada adlaw. And then one day,
Kaning tag-iya sa langgam, nag-decide siya na hugaw naman ang cage, iyang limpyuhan. Ning-gamit siya vacuum cleaner igsoon para limpyuhan ang cage. Kabalo mo vacuum cleaner no, musuyop og hangin para mo limpyo sa cage. So, ang mali niya, wa niya gitanggal ang langgam dito sulod sa cage. Iya lang gilikay-likay ang vacuum cleaner ba paglimpyo niya. So, samtang naglimpyo siya yan ang langgam sa sulod. Na may niagi na iyahang kuan kaila silingan. Niyo siya ingon ng silingan na nagunsawa ka diha. Siya ay nang limpyo ko sa akong cage. So sige siya tubag igsuon na wala iyang mata sa cage. Natunong na di ang vacuum cleaner ngadto sa langgam igsuon. Gisuyop ang langgam. Nasulod dito sa vacuum cleaner igsuon. Kabalo ka sa vacuum cleaner naman ay murag ka dito, bag dito na dito ang mga hugaw, mga padulong. Puting kataranta sa tagiya. Ala, akong langgam. Dali-dali niya kabli ang vacuum cleaner igsuon. Tanaw niya itong bag dito, nasudlanan sa mga hugaw na nasuyop. Nakita niya ang bird dito igsoon. Buhi ang bird pero nagkabulingit igsoon. Abog kayo, ubo ang bird. Ubo. Yan napuling iyang mata tungod sa grabing abog igsoon mo to. Yang gilimpyuhan igsoon. Yang gilimpyuhan ng bird. So pagkabot na tanaw niya, limpyo na gid, okay na gid kayo. Iyang gibalik dito sa cage igsoon. Pero by that time gibalik niya ang bird dito sa cage igsoon. Ang nahitabo igsoon, nagulat siya nang kanta ang bird. Sa dati niyang kanta, apan nakita niya, tingala siya. Kaya ang langgam na iyang paborito, nakusog kay mo kanta, di undang nagkanta igsoon. Nawala na iyang kalipay, ug di undang na siya og kanta. Tungod siguro sa trauma niya na experience dito sa vacuum cleaner igsoon. Nawala iyang joy, nawala iyang kanta. Ano ako man ng istorya sa inyo Kaya kanimang langgam igsoon, mura po ni kita. Remember kay that time na bago pa ka sa Ginoo o katong na-meet nimo na apil ka GR before the pandemic, no? Grabe gid imong oros-oros nga sa Ginoo igsoon. Grabe imong gugma nga nasa Ginoo na makaingon kag andam ko magpangamatay para sa Ginoo. Sayo kay ka sa simbahan wa pa nangabri tuwa na ka. Nagulat na ka. Apil ka sa tanan cell group. Ginaapilan nimo grabe gid nag-uros-uros imong joy, imong song nga nasa Ginoo igsoon. Grabe imong personal devotion, grabe ka makakanta, maghilak ka pa personally sa Ginoo sa imong personal devotion. Puno imong kasing-kasing og joy, kalipay tungod sa presensya sa balaang espiritu sa imong kinabuhi igsoon. Ug daghang mga tawo na moagi daw sama sa langgam, mga silingan moagi malipay sa imuha. Na ma-bless sa imong life, yung sir, maka-bless lagi na si brad o si sister na usab lagi na siya. Grabe gid iyang kalipay sa iyang kinabuhi. But one day na niabot na trial sa imong life, I don't know unsa man na trial siguro na ang pandemic siguro, basi relationship, financial difficulty ba ka, unsa ba ka na mga pressure sa imong kinabuhi, gibetray ba ka o mga friend nimo, o unsa pang klase imong pass ba ka na nagukod og balik sa imong nang kapangutanan nganon nahitabo man ni tungod ato mga panghitabo igsuon, gikawat ang joy ug kanta sa imong kasing-kasing. Na kung karon tan-awon ka, nausab na pug ka, pero dili maayo na kausaban igsuon. Nausab ka tungod makit-an sa mga tao na nawala na imong joy in serving the Lord. Nawala na imong song sa imong kasing-kasing, nawala na imong passion, o nawala na imong personal devotion sa imong kinabuhi igsuon. Now my question for you today, mangutan ako sa inyo, how are you today? Igsuon, kumusta man ka? Do you still have the joy and the song in your heart? Or are you always feeling angry, sad, or maminti lang ka, magulanon, kapoy ka, madlukon na ka, nagkan ka worry sa life, or maybe bitter ka sa mga ipanghimo sa laing tao sa imuha? Or are you feeling lonely? Nakaingo kag ako na lang man isa, or worn out ba ka ha, nasubra na gid ka kapoy, wala kay kusog, or helpless, masiunsang himuon nimo ra di magid masulbad ning problema ni. Betrayed ba ka ha? Talikdan ka sa imong mga dati nimong close ka nimo, or feeling depressed ka, or maka-feel ka guilt sa imong life na kay nahimo na murag di ka move on tungod sa guilt sa imong kasing-kasing, or maybe this morning maka-feel ka mag-failure man ko mo koy agi sa akong life, or perhaps maka-feel ka rejected ka. Natanan gidawat nila, ikaw ang dili nila gusto duwaton. Natanan nilang gidawat, ikaw dili. Pero maka-feel siguro ka na discouraged ka na magid ni padulngan tanan. Gusto na ka mo give up. Usay maka-feel pag ganita na lami naman maghikog Lord oy.
Basta maabot ta ni ana. Igsoon, kabalo ba ka na kana tanan trabaho na sa yawa igsoon. Nagingon ang Bible, the thief came to steal, to kill, and to destroy. Mo nang ginahimo sa yawa igsoon, kawaton niya imong kalipay sa imong kasing-kasing talapo. Kawaton niya imong kusog. Kawaton niya imong hope sa imong kasing-kasing na mawad-an na kag pag-asa sa imong kinabuhi igsoon. That's the reason mo na itong topic karong buntaga. Natagaan ta joy balik sa Ginoo. Ibalik niya ang joy sa atong kasing-kasing. Ibalik niya atong kusog, atong passion sa atong kasing-kasing. So pangutan na ka, Pastor, unsaon ang pagkabalog? Nawala na gid ang joy sa akong life. Unsa na ba way na makaibalutan na nawala na ang joy sa atong kasing-kasing? The joy of serving the Lord. Yes. Naamay so na duha ka indicator na makasultigid ka na nawala na gid ang joy sa akong kasing-kasing. So how to know if you have lost the joy of serving the Lord? Number 1, you start losing your love. Nawala na imong gugma igsoon para sa Ginoo. Ingon pa sa Revelations 2 verses 2 to 4, I know your deeds, your hard work and perseverance. You have endured hardship and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken your first love. Gi-address ni sa Ginoo ngadto dito sa church sa Ephesus. So, nagrabi kakugihan sa ministry. Pero nawala na sa ilang heart ang love nila sa Ginoo. Nahimo na lang na muna giingon dia, all of a sudden, serving God becomes not a delight, but a duty. Para sila ang pag-serve sa Ginoo, duty na lang ison. Wala na excitement sa kasing-kasing. Himo nila pag-serve because it's the right thing to do. Duty na lang, dili na siya delight para sila, dili na sila maripayon, naghimo inihimo lang kay tungod duty man. So leader man ko, preacher man ko, worship leader man ko, musician man ko, amo ni akong ginahimo. No, pero leader man ko. Amo ni akong ginahimo, pero wala na ang excitement sa kasing-kasing to serve the Lord. Pwede gid ta mabisi sa atong life isuon in the ministry. Pero nawala na ang joy or love sa atong kasing-kasing. Mo na indicator na nawala na ang joy sa imong kasing-kasing kung para nimo routine na lang ang tanan. Ang ministry mura na lang routine na lang. Wala na ang love igsoon. Makadungog kag wali di na mag-touch imong heart. Makatungog kag worship song di na ka ma-move imong heart. Mura dili na modulot sa imong kasing-kasing na nakubalan imong heart kung nawala ng joy sa imong kasing-kasing. Matungog ka na problema si brad si sister na kay gana mo tabang. Ingon na kasaylahan unay bahala na no? Nawala na imong compassion for people. Nawala ang love for God, nawala pagid ang compassion for people. Muna ang indicator igsoon. Muna ang pangutana karon. Is serving God still a delight for you or just a duty? Ikaduhang indicator igsoon, you start losing your faith. Ingon pa si David sa Psalm 73 verse 2, I have almost stopped believing. I had almost lost my faith. So, there was a time in David's life na tungod sa kadaghang trials siyang ginatubang siyang ginabuhi, nakaingon na siya, hapit naman kumawad ang pagtuo sa Ginoo. Niabot na ba ka sa point sa imong life na sa kadaghan imong problema o sa kadako na problema imong giatubang na nakaingon na kag Lord, hapit naman ko mawad ano pagtuo nimo Lord. Na nawad-an na kag vision, itong vision sa Ginoo para sa imong life nawala na para nimo. And you stop fighting for your dreams. Ang imong dream board, imo nang gipadaplin. Nagpasabot na you start losing your faith na nasa Ginoo. Indicator na igsuon na nagwala na ang joy sa imong heart kay nawad-an na kag faith sa imong kasing-kasing. So how do you restore the joy in serving the Lord? Number 1 igsuon, pinaka-importante sa tanan, reconnect with God. The reason na nakapoy na ka, nawad-an na kag joy, nawad-an na kag dream, it is because na disconnect ka sa Ginoo igsoon. Ang paano ba mag-reconnect sa Panginoon? Unsa man pag-reconnect din sa Ginoo? It is to your personal devotion. Ingon diha nakasulat diha sa tuang slide, ang Kristiyano na lobat ang espiritu ay laging pagod at hindi masaya. Ang mga tanak lagi ka bang pagod? Lagi ka bang hindi masaya? Igsoon nang pasabot na drain na ka spiritually. You have to recharge your spiritual battery. And you can only recharge it through personal devotion. Ingon pa sa Isaiah 40 verses 30 to 31, even youths grow weary and tired, and vigorous young men stumble badly. Yet those who wait for the Lord will gain new strength.
They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired, and they will walk and not become weary. Igsoon kung naga-wait upon the Lord ka, pasabutan ng waiting, naga-spend time ka sa Ginoo, which is your personal devotion. Igsoon, no? Kung ninahimo na nimo kada adlaw, ma-recharge ka permanente, pinagay sa balaang espiritu, mapuno ka permanente. O ang imong mga problema na tan-aw mo pandagko kayo, mo gamay, mo uyos igsoon sa imong pananaw. Kay puno na imong heart sa pagtuo, puno na imong heart sa strength, puno na imong heart sa joy, puno na imong heart sa faith. Muna muhuyos imong pananaw sa mga problema, no? Muna pangutana ko karon buntaga. When was the last time that you poured out your heart to God in your personal devotion? And I'm talking anang dili ng personal devotion na routine, basa ng Bible, na mo man pray, na nagkuan balik-balik na prayer kaya mo ang una-una dili ka na akong pasabot igsoon katong personal devotion. Ka remember katong unang panahon na grabe ka mo spend time na maghilak man ka in your personal worship and personal devotion sa Ginoo. Kana akong pasabot igsoon, ibalik nato to atong personal devotion. And this is my challenge for each one of us karon sa tanan na minaw naka-tune in karon, no, naka sa imong balay, no, asa man ka karon, no. Ang challenge nako ibalik gyud ang atong personal devotion igsoon. No? Wala gigi plano sa Ginoo na mag-blackout at Kristiyanahanong kinabuhi na napildi, na magulanon, na way kalipay. No, ang plano gyud sa Ginoo sa to is for us to have abundant life. Og dili na may tabo ang abundant life kung wa kay personal devotion sa imong life igsoon. Pinaagi sa personal devotion mo abot ang power sa balaang espiritu. No? Ya, moabot ang tanan-tanan kay kung naang balang espiritu puno ka sa imong kasing-kasing unsay may tabo. Sa slide, next slide, nakabutang diha, no? Naka-remember mo po sa fruit sa Holy Spirit, kung na ang Holy Spirit puno ka tungod sa kag devotion kada adlaw, no? Naapod sa imo ang fruit sa Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Igsoon mo puno na, mugawas na sa imo hatanan, sa ato hatanan, including myself. No? Kung kada adlaw ta nagka-personal devotion sa Ginoo and we are crying out to God. Kabalo ka na yung mga prayer na pwede man ta mag-pray, no? Say maka-feel ta mo muna man tuwa kaabot sa Ginoo. Pero na prayer igsoon na abot gyud sigurado sa Ginoo, no? Nang ginatawag nila crying out to God. Sana maghilak di ka in worship and prayer sa Ginoo. Sigurado gina nakaingon sa Bible, no? Sigurado gina moabot gina sa dalunggan sa Ginoo. Madunggan gid kaniya. I-restore nato na, no? Ang atong crying out to God, na maghilak ta sa Ginoo, tawag ta, Lord, we need you, Lord. Pasaylo ako, Lord, na nalayo na ko nga na kanimo, Lord. Pun ako pagbalik sa imong balang espiritu, ibalik akong joy, ibalik akong compassion sa mga tao, ibalik akong love nga na kanimo, Lord. Lord, ibalik ang tanang pinaagi sa balaang espiritu, Lord. Pun ako sa balaang espiritu. So how do you restore the joy of serving the Lord? Number 1 is reconnect with God. And number 2, reconnect with people. Because naingon diha, you need people to live with. Kinahanglan kag mga amigo igsoon sa imong kinabuhi, mga close friends, mga true friends sa atong mga kinabuhi. According to Genesis 2 verse 18, and the Lord God said, it is not good that man should be alone. Gisulti ni sa Ginoo dito kay Adan igsoon. Remember si Adan, pag-create sa Ginoo, gibutang niya sa Garden of Eden. Perfect environment igsoon. Niya everyday nagistoryahan na sila sa Ginoo, so na siya personal devotion, naka-connect siya sa Ginoo kada adlaw. No, kada adlaw naka-connect siya sa Ginoo. Pero matingala ka, niingon gyapon ang Ginoo, it is not good for Adam or for man to be alone. Tungod kay ang tao igsoon, whether matiguang man, mabata, ma-Christian man o madili, mabae man o lalaki, kinahanglan gyud kag people to live with. Kinahanglan kag relationships. Because we are made for relationships. Gitawag na siya sa Bible igsoon of fellowship, no? So kaning ato ang sitwasyon karon na naka-pandemic ta, no? Nakita nato na maglisod ta connect sa mga tao tungod kay nakakulong man ta sa balay. Pero dili na siya makapugong sa to igsoon, pwede ta mo reach out sa uban, pag-connect sa uban. Pinaagi sa ato ang messenger, pwede ta ka-chat, pwede ta ka-text, pwede ta ka-tawag, pwede ta ka video call para makakonect lang ta sa atong mga loved ones. Importante kay na igsuon na mo konekta. Importante gyud na dili ta lonely sa atong life present itabo kay Adan tuuna. Di gina mao ang plano sa Ginoo. It is not God's will, nakaingon diha, for you to be lonely.
According sa study daw sa Department of Mental Health in California, na din nakita nimo sa slide igsoon, people who isolate themselves and have no close friends, katong mga tao na wala nakakulong na sila, wala sila yung mga close na friends, mga introvert. Parehas na ako, introvert, no? Magdisod o relate sa mga tao, so ang tendency is ikulong nila ilang sarili, no? Wala kay sila close friends, na sila yung mga acquaintances, mga hi, hello, kaila sila sa pangalan, kaila sila sa nagpuyo, pero dili niya na ma-sharean sila mga problema, mga victories nila, no? Mga dreams nila sa life, di nila ma-share kay dili man nila close friends. So mga tao daw na walay close friends are 3 times more likely to die an early death. So mas dali day mamatay daw ang 3 times more likely ang tao na walay close friends. 4 times more likely to suffer emotional burnout. Mas dali daw ma-burnout, madali ma-depress, no? Ang tao na walay close friends, no? 5 times more likely to be clinically depressed. Mas dali ma-depress 5 times, no? And 10 times more likely to be hospitalized for emotional or mental disorder. Ang mga tao na walay close friends igsoon, no, mas dali daw siya ma-hospital, 10 times more likely because of mental or emotional disorder. Na di na to gusto na metabo sa atong life, kaya di na mao ang design sa Ginoo sa tuwa. So maski pag introvert imong personality, no, parehas nako, no, we need to reach out to people. Kinanta mo reach out para natin close friends, natin mga true friends sa atong life, mga friend na kabalugitan na naadya makiguban ka nato. Ya dili na mahitabo kung atong i-isolate atong kagalingon. So we need to open up ourselves, konekta sa mga tao. It takes effort. Walay relationship na maayo, na good relationship, na close relationship, na walay effort na gihimo. Kung gusto ka close relationship, na kay mga close friends, mga true friends, naagi kay effort na himon. Otherwise, kung wala kay effort, wala kay close friend. So, ang mga tamad gani makigrelasyon sa mga tao, maki-close friends, no, tamadan sila, di sila gusto mo-exert og effort, wala din sila may tabo na close friends silang day. Pero tanawa to mga kugihan kayo, no, kada birthday party to asya dito, mutabang, no, mga close friends, no, na magsakit, mutabang, na nag-COVID, mutabang, no, kanang mga tao ang dali lang magkaroon ng close friends. O gusto sa Ginoo na makakonekta, makatabang ta sa uban. So, unsaon man pastor na magkaroon ko close friends? Kaya wala ba kayo ko close friends? Mga acquaintances lang nakakuha. Muna nakabutang sa tong slide. First, go and help people. No, kung mga nanginahanglag tabang, mga kailan na to, loved ones ba na to, friends, kauban sa church, ato, tabang. Except yung kag effort, hatag kag time, usahay hatag pagitag money, kung kinahanglan yun. Mutabang tag mga tao. Kaya pagabot ana, kung nagatabang manggutta, dako og impact kabalo ka kung mutabang kag tao, dili lang ba atong imong gitabangan ang mo benepisyo? Mo benepisyo pug kana ikaw na naghatag o ikaw na nagtabang. Nakabutang diha benefits of helping others. Nag-obey ka sa Ginoo sa iyang command, magkaroon kag sense of purpose sa imong life. Kay nagatabang ka uy lang napuslan man day ko. Magkaroon kag sense of purpose. Nga kung mag-help ka sa others, it feels good, no? Maka-feel ka lang dami lagi akong pamati, nakatabang ko sa atong mga kaubanan na nagka-problema, nagkalisod na ako dito, nag-comfort, nag-pray, di kinahanglan financial igsoon. Di kinahanglan financial ang tabang, although pwede na nato imuon, pero pwede words of encouragement, na imong presence alone na naa ka dito, no? Imong prayer sa laha, labi na, ingnan niyo, papalon niyo, imong encouraging words, chat niyo siya, no? Encourage niyo, dako na kay nagtabang. Abi na ko tunguna o ka lang na siya, kanang mga char-char lang ng encouraging words, pero during that time na ako sa rock bottom, ako sa pinakailalom sa parts akong life, na grabe gid akong discouragement igsoon. Itong mga tao na makamutsat sa kuha na pastor, nag-ampo ko sa imuha, kumusta na mga pastor, suddenly nahimo siya buhi sa kuha. Hala, wow, kanais man day pamitawon ining na inumusta nimo. No, nanay concern sa imuha, naday kay friends na mga concern sa imuha, willing mo tabang sa mo, lami kayo maka andako na problema mo na siya mo gamay nga magkaroon kag meaning in mong life, no, na pala kay purpose, no, you matter to God and you matter to people, no, ano lesson nato sa kay Pastor Rico na message sa Sunday, no. Now, kung yung mo pada helping others can help you live longer, gusto ka mabuhi og taas na panahon, according sa study, kung mo tabang ka sa uban, no, lami imong pamati, may imong kag manlipayon, and then mo taas imong kinabuhi zone, kay mong lipayon mga di man ka magulanon, and it's contagious, makatakod na igsoon. Akong
akong istorya ang katong nahitabo sa naanad man mi na kung ano kanang naga help me, you know, so, as elder sa church nga tabang man bless kay ko sa elder sa church, no, sa example nila Pastor Rico kung naagay man naglisod sa tuwa, willing gid ang mga elders na mutabang sa CCFF family members na nagkalisod, no, magani mga relatives sa nila na dili gani sila mismo, no, willing gid na mutabang, naga-reach out gid to help others, kay isa na sa atong core values, compassion to the needy, no, basta di lang yung kabuang na kuwan na panginahanglan, kundi katong emergency gid tinud-anay gid na nanginahanglan. So kung when we help people, maka-feel gid ko kuwan na purpose akong life, makalipay na nakatabang ta. Pero sahip na mga panahon na dili pod kita ang tabang, no, kung dili kita pod ang tabangonon, no, mo change court pod sayang panahon nagsuon. So kung kana man may tabo, kaingon diha, allow people to help you. Kung na mga panahon ikaw na po nagdisod, no, tugutin na uban tao mutabang sad nimo, dawat mo kagtabang. Ingon sa Ecclesiastes 4 verses 9 to 10, two people are better than one because they get more done by working together. If one falls down, the other can help him up. Tama na igsoon. Wa po gina magtinubangay, matumbang isa, makatabang isa. So after tong sibig tabang sa mga na kawana nato kay igsuonan na nagka-COVID ang lang family igsoon. Yabot ang time na kami nang pudang naigo, personal testimony na nagka-COVID ang mga family members. Tulo sa akong pamilya sa balay ang nagka-COVID. So na-isolate me. So di mi kagawas, di mi kapalit, di mi tanan. So ang netabo igsoon, ang atong mga kaubanan, bless gyud kay ko sa CFF family, sa mga elders, sa mga kaubanan nato, church members na nag-encourage dayon sila. Og nay nangadto gyud sa balay, naka-mask lang sila. Kompleto protection, distansya lang, bilin lang ang mga ilang gipangdala ng mga grocery dito bilin lang sa gate nya mo kuwaon, no, nalipay kay mi na tabang yan. Naka-realize ko na nay pangapanahon na kita na pod ang mga nalagtabang. Kung kita man nalagtabang, yun na gani mo tabang sa tuwa, dawaton na to ang tabang igsoon. Kaya nabay uban sa tuwa na di gusto mo mo dawat og tabang, sige lagtabang, pero kung sila na gani ang tabangan, di nila gusto dawaton. Kabalo ka, pride ba yan ay igsoon nga nang di ta mo dawat og tabang? Kung lang tagtabang, dawata. Kabalo ko ngano para mas mabless tong naghatag sa imo. Ya maka-feel siya na siya sense of purpose. Itong listahan kanina mga benepisyo sa mabati atong naghatag, maka-feel siya na siya sense of purpose, mas mutaas siya kinabuhi, nalipay siya, nakatabang nimo, i-allow lang yun po na makatabang sila sa imo, no? Kay ginagamit man sa Ginoo ang mga tao para mo bless ta. Ang iyang tabang sa Ginoo sa tuwa, iagi niya sa tao, no? Para ma-bless ta. Ana kanindot ang Ginoo. So, akong pangutana karon, question nato. Do you have 3 to 4 close friends in your life who will stick with you in times of difficulties? Na ba kay 3 to 4 na mga true friends? Nakabalo ka, kung magkapait imong kinabuhi, naagi na sila. Kung makaingon gani ka, pastor, murag wala pa man ko nakabot tulo pat pastor, then reach out. Tabang ka sa uban, kay kung mutabang ka sa uban, mutabang po na sila mo. Kung true friends ka sa uban, mahimo po sila true friends. So, na-discuss man na nato sa itong mga previous topics nato na kung saan mo pagkaroon ng close friends. So kinahanglan nato na if you want joy in serving the Lord, you need to connect with people. Kaya ang tao na naginusara, lonely, dili siya malipayon. It is not good for a man or for a woman to be alone. Dili lang na about marriage na dapat ba na kasama, mas hindi ka magminyo. Basta kinahanglan lagi kag friends, mga kauban nimo na makikunong nimo na naadiha, mastoryahan nimo sa mga problema, sa imong mga victories nga nasa Ginoo. So how to restore the joy of serving the Lord? Number 1, reconnect with God. Number 2, connect with people. O ang pinakalas, number 3, remember that everything is temporary. Iso ninumdumi na ang tanan, pati atong mga problema, temporary lang. Nakoy makipakita sa inyo sa slide, na pangutana diha ay sa kabaso nagingunitan sa usa ka kamot. Nakabutang diha, how heavy is this glass of water? One day na isa ka psychology teacher na sulod siya sa klase, nagbitbit siya isa ka basong tubig igsoon. Og gipangutana niya ang iya mga estudyante. Ingon pa niya na, kita mo ining glass of water, nagigunitan ako sa akong kamot. Unsa man siya kabugaton?
nga daghang tubag mga bright pa mga estudyante siguro mga 8 ounces ang kabugaton, 20 ounces no, na mga nagatubag niya na nya ingon ang teacher dili magmatter mga tubag sa yung teacher kabalo mo dili magmatter ang kabugaton sa tubig na akong gigunitan. Ang magmatter unsa siya kadugayon nako gigunitan. Kung kaning glass of water akong gunitan og 1 ka minuto wala problema, kaya ra kayo. Pero kung kaning glass of water gunitan ako sa akong kamot og 1 ka oras, musugod nagsakit ang akong bukton igsoon, sugod nagsakit akong arm, no? Nya kung kaning glass of water gunitan nako ginana for 1 day, 1 ka tibok adlaw, posible na ma-paralyze akong kamot igsoon tungod sa kabugat sa glass of water. So kung na-notice ninyo, the same lang ang kabugaton sa glass of water, pero nagakabugat siya depende sa kadugayon na imuha siyang gigunitan. Igsoon ina na ang mga problema na itong ginatubang karon, including ang pandemic. Nakabutang diya sa next slide. Okay, kita sa next slide. Kabutang diya, the COVID-19 pandemic is only temporary. No? Kaya itong pandemic ginatubang karon, temporary na igsoon. Kaya usahay man good, no? Sa glass of water ba? Naguna-una ta na gunitan yun nato ni di makatuig ni problema sa pandemic, manabugat kayo ang paminawon, mawala tong kalipay, mawala tong joy. Pero naon na to na ang pandemic igsoon, temporary ra gid ni. Di ba ang tung una na pay mas grabe ni nahitabo, gitawag na tong Spanish flu. Tung unang panahon 1918 ada to na nahitabo, unang panahon, no? Ang Spanish flu. Mas worse pa, mas daghan pag namatay kaysa sa pandemic anang flu. No, pagsulod, pagpasok anang flu, Spanish flu, wala pa yung mga vaccine. So daghan kay nangamatay. In fact, 500 million ang natakdan niya, daghan kay pila ka milyon. So grabe pa ang namatay kaysa kanon sa COVID-19 na to, tong Spanish flu tong una. O kaning Spanish flu tong una ni abot siya 2 ka tuig kapin. No? After sa 2 ka tuig naka-imbento na og mga vaccine ana sinag injection, sige injection, no, nagkaroon og herd immunity. Kadaghanan sa mga katawhan majority na vaccine na. So naitabo dili naka-spread kayo ang virus sa Spanish flu. Muna iya namatay lang siya iya, no? Napamangyapon na to karon, mangyapon gani puti flu pero dili na siya pandemic, di na siya worldwide. Occasional na lang ginagmay usahay mag-flu ta pero kaya ra nato kayo tambalan, no? Maayo na lang ta. Inana po ang mahitabo sa akong ginaampo o ginahope sa inana pong mahitabo sa pandemic igsoon. Sige naman tag-immunize karon, sige naman tag-vaccine para sa COVID-19. Nga na naman tayo 2 ka tuig no. Karon kapin na since nagsugod mag 2 ka tuig na day karong December. No, ang kaning atong COVID-19 na case na to. So padulong na ni sa pagkahuman igsoon kung majority sa tuwa na vaccine na magkaroon na tag herd immunity na ginatawag nila kadaghanan sa tuwa naka-vaccine na dili naka-spread ang flu, ang COVID-19 sa tuwa. So may hinahinay na ni siya kamatay na dili na ni siya pandemic. So temporary na ni. Kung una-unaon na to na permanente na ni pandemic, bugat yun kayo sa itong pamati. Kadugaya po na ni. Bugat yun kayo mo na mawala itong joy. Mawala itong kalipay. Ingon pa sa 2 Corinthians chapter 4 verse 17, and the small and temporary trouble we suffer will bring us a tremendous and eternal glory much greater than the trouble. Ganitong mga problema nato ginatubang karon, gamay ra daw ni. Bagay gamay ra man ninuon ni igsoon, unsa naman nato COVID-19 to unang panahon mga pusos to una ginalansang sila, pakaon sa leon, ginasunog, no? Nga dili gid sila mo back out silang fake. Dili sila mo talikod, no? Committed gid sila ngadto kay sa kay Ginoong Hesus, no? Committed silang pagtuo maski ginpatay na sila, pakaon na sa leon, no? Torture na sila, committed sila. Kita kay COVID-19 na ganiyan niya to, pwede ra matabang og mask lang ta, face shield, social distancing, masulbad ra siya. Di pa ni mas grabe compare sa natubang nila Paul tong unang panahon, na grabing persecution. So may naingon ni Paul, kanito mga trouble karon gamay ra ni kumpara sa reward mo to na tas langit. No, naghang reward na mansion dito giandam sa Ginoo. Gamay ra kay ning trouble na ni compare sa reward na giandam sa Ginoo sa tuwa. Ang kaning COVID-19 soon, actually, although pandemic ti siya, so tianta mo, this is also an opportunity. Panagsari ni, kinsa ko'y maka-experience sa COVID-19? Siguro ang future na to, atong mga future ng mga apo, anak baka sa future, sa mga estudyante,
Di sila kaabotan ni COVID-19 soon. Mangutana ni sila sa tuwa. Unsa day naitabo ang sa COVID-19 tunguna pa, ma. Noon sa day ito. Kabalo ba kakaroon ang mga writer sa libro? No? Mga writer sa libro, magahibo og movies, kon sila karon, naga-document sila unsay nahitabo sa COVID-19 kay pagkahuman sa COVID-19, sigurado kita na mo gawas ng mga movies, na mo gawas ng mga libro na nagsulat bahin sa COVID-19. O kanina history apil ta ani. Kay nakaagi kita sa COVID-19 igsoon apil ta ani. Moabot ang panahon mangutana ang atong mga anak sa tuwa, atong mga apo sa future. Mangutana sa tuwa, lo, pa, ma, unsa din na to COVID-19? Dili na daw muna daw social distancing, di na daw mo kasimba. Sa simbahan, tama na, apo, tama apo. Yung sabi niyo pagsimba, nag-online service lang in town mi, sa TV rami, sa cellphone rami atubang para magsimba. Nanahutay ka to, tay, lo. Yan kay paminahon ni Igsoon ba? Namingon kag, lagi, ning backslide lagi ko ato, kapoy lang magugayo, wala may ayo, kanang lisod naman kayo, backslide yung ko ato na, backslide yung kapo to, nimbalik lang ko, pagkahuman na sa pandemic, pangit yan na testimony, Igsoon, pangit yan na testimony, pero kung mangutana sila sa mo, kung naglahutay ka, wag yung kanibiya in spite sa kalisod sa pandemic, wag yung kanibiya sa Ginoo, wag yung kanibiya sa mong pagtuo, then you have a testimony to tell, no? Di pa'y kay ka na niagi ang pandemic, nilampas, nisurvive ka sa mong pagtuo, ni-survive gid ka, nawala imong joy sa imong heart. Tungod kabalog yung ka temporary ra gini. No, temporary ra gini tanan. So kana imong baso na gigunitan karon nagtuo ka na wa ino kahumana ning problema nato ron sa pandemic. Ibutang na siya, put your glass down, ibutang diha sa atong slide. Ibutang na siya kanang mga worries nimo, dili na siya mahitabo, no? Kaya maabot ng panahon, mawala na gyapon ni temporary na maski ang Bible nag-ingon temporary latanan including our troubles in life. In fact, sa next slide, no? Winong ko ini na remember that everything is temporary including our lives, no? Kabalo ba kay igsoon temporary na gud ta dire, dili ba ta taga kalibutan. Ingon pa sa Philippians chapter 3 verse 20, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. Igsoon atong citizenship na sa heaven, igsoon. No? Ning biyahe lang tayo ni. Pasintro ra tayo ning kalibutan na igsoon. This is not your home. Your home is in heaven. And you're just traveling through. No? Ang atong balay, usay makalimot tayo igsoon, nagtuta, dirigid tayo. Muna, gagawin problema sa balay, kuryente, tubig, problema sa eskwela, no? Problema sa trabaho, problema sa pagkaon, no? Sabi, dinagko, nagiging problema ba, no? Dinagko na kay nagtuutan na taga-kalibutan ta. Actually, soon, klaro gyud gingon gyud sa Bible, dili kita taga-diri, temporary na kita. In fact, ingon sa Bible, sa Book of James, no? Our life is but a mist, no? Murad ang tag kanang, murad tag aso, na nakaroon ugma, wala na. So ayo kay pa grabe mong problema, ang imong problema ho nigsuon, pag humanin mong temporary na kinabuhi di sa kalibutan, asa man ka padulong ba kag langit? Padulong ka makig-uban sa atong Ginoo dito sa langit o dili? Muna importante kayo karon ang imong relationship sa Ginoo. Ingon pa sa Bible, those who will endure to the end shall be saved. Igsoon, di nato gusto na mawala atong salvation, no? Ana sa atong Ginoo, no? Lahutay kita. Mulahutay kita. Sa atong race karon mulahutay kita. I would like to end with this, no? Matthew chapter 24 verse 13. Let us run with endurance the race that is set before us. No, naman tay race na ginadagan karon, natay lumba na ginadagan karon kani lumba man ni. No? Nung nagadagan tay kapuyan, pandemic, dagang kay problema, no, pero di kita mawad ang pag-asa din nato igiba patong pagtuo atong kalipay sa pag-serve sa Ginoo na agid mamintigson. No matter what, ato ginaprotektahan, connect gyapon ta sa Ginoo, connect ta sa mga tao, no? Ya ato i-remember nato na tanitanan lumalabay lang. Matthew 24 verse 13, he who endures to the end shall be saved. So it is my prayer na mo lahutay kita ni, mo endure kita tanan. Si CFF family, I pray na mo nagduyang man ta karon pero atong dasigon atong kagino reconnect with God. Reconnect with people. And remember, this is only temporary. Even our life here on earth is but temporary. So, ayaw pagpundog treasure dito sa kalibutan. Very clear man ang Bible, anak. Pundog ta treasure na to sa langit. Kadang mutabang kag tao,
Gapon butang treasure dito sa langit. Kada naka-improve atong relationship sa Ginoo, bonding nato sa Ginoo, nagabutang treasure nga to sa langit. So pag-abot nato dito, mawala magita ni panahon na ni. Umiingon siguro ka, pastor, delikado bang yun ang COVID? Basi mawala itong kinabuhi? Basi di ta ka-survive? Matakdan ta? Granting. No? It's a sad story na ka-COVID man ta, matakdan ta, then mamatay kita, di kita maayo. No? Kita hay lang og mamatay ta sa COVID ison. Kung sa may nakalahi, kung mabuhi man taron sa COVID, di magyapon ta mabuhi hantod sa kantura, magyapon ta kamatayon, hindi ta sa COVID mamatay. Pwede ta mamatay sa laing sakit, pwede ta mamatay sa aksidente o uban ba, no? Pero ang klaro gyud diha, temporary di kita. Maabot gyud ang kamatayon sa atong kinabuhi, ma-COVID man o madili. So ang importante andam ba ta? No? Ang importante pag-abot sa time na atong kamatayon, niabot ba sa time na naadtanta sa kamatayon na malipayon ta nag-serve sa Ginoo? Mo ginakong prayer igsoon. Umabot ang time na naabtan ko sa kamatayon na ang joy sa akong pag-serve sa Ginoo na no? Na to the last breath, no? Sa ako ang ginhawa na himatyon nako abot sa panahon, no? Akong ginhawa no, nagasulti gyapon ko pagdaig sa Ginoo, mo ginunta na akong gina-pray. Lord, tabangi mi Lord, grant us the grace na makalahutay aning lumba, Lord, na dili gid mawala ang commitment sa imuha, Lord, o dili gid mawala ang joy sa mo ang mga kasing-kasing. Igsoon, magampo ta. Lord, salamat Lord sa pulong na among nadungog karong adlaw, Lord. Lord, salamat Lord na ikaw among Ginoo and you are faithful to us, Lord God. Lord, wag gid nimo pasagdi taliwala sa pandemic, Lord, imong protection nakig-uban kanamo. Taliwala sa pandemic, Lord God, imong provision, Lord, na kanamo, Lord God, naga-provide ka sa mo ang mga needs. Lord, karong adlaw, salamat, Lord, imong ming i-reconnect na kanimo. Tanggala ang mga worries, ang mga kakapoy, ang mga kaduol, ang mga depression, Lord God. Lord, papasa ka din sa among kinabuhi na puna, among kinabuhi sa imong balaang spirito, pasaylo ami, Lord, sa among mga sala. Lord God, sa doa ami sa among mga doubts, sa among bitterness, sa among mga anger, pasaylo ami, Lord God. Nagaingon ng pulong, Lord, if we confess our sins, you are just and faithful to forgive us and cleanse us from all unrighteousness. No, salamat, Lord, imong gibag-o among relasyon nga na kanimo, Lord God, imong gibag-o among relasyon sa mga kaubanan namo, Lord. Make us realize this morning that everything is but temporary. Lord, iandam ang mga luna sa langit, Lord God. Iandam ang mga rewards, Lord. Matabo sa kanamo, Lord God. Help us to be faithful in the ministry. Help us to be faithful in serving you, Lord God. Lord, we pray na ang joy sa among mga kasing hindi gini makawat sa yawa, Lord. Di gini makawat kay naa ka, nakiguban ka namo sa matag adlaw. Sa ngalan ni Jesus. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord makes His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace, both now and forevermore. And the people of God will say, Amen, Amen, and Amen. God bless you all. We would like to invite you next week on our Holy Fire and Ignite Youth Fellowship every Friday at 6 p.m. To our online viewers, thank you so much for tuning into our online Sunday service. See you again next week. God bless.